Unahin natin, syempre. Ladies first. Ladies O first. sige, yeah, because of Women's Month. Yeah. Okay. Okay. Beauty first. Baka bumakon dito, baka bumakon dito. Okay. Thank you very much to the two beautiful women here in the panel as well. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, good morning. It's nice to see you again. And Sir Rob, Yes, good ma'am. morning po sa inyong lahat. I think, looking back, one of the things that I really took notice of was the decisiveness, the urgency to come up with measures, not only looking at existing programs of the Department of Agriculture, but also coming up with new programs that will address the crisis. I was with the Department of Agriculture when we had the lockdown. Ito po yung COVID-19. And yung movement po ng pagkain was very important, bringing it from the production area to the consumers. And President Duterte, my secretary then was Secretary William Dar. So we were briefed that we had to come up with programs that can be implemented right away. There was no time to waste because we cannot allow people to go hungry. We cannot allow prices to surge because we are facing a crisis. So ganun po, mabilis ang ating mga desisyon, mabilis ang galaw at ang implementation, the guidance was there to make sure that we were working within the parameters also of the mandate of the department. Yusek, relative po kasi when you say mabilis, agaran. Nagkaroon po tayo ng lockdown, if I'm not mistaken, March 15, 2020. Prior to the lockdown or after the lockdown, yung naging mandato po sa inyo to act with dispatch? Actually, attorney, prior to the lockdown, we were already preparing because there were mga scenario building. We had to be active and not reactive only. So if it happens, then everything is in place. If it doesn't happen, then we were prepared. Ganun po ang line of thinking nung time na yon. So weeks, I think even a month before, meron na mga steps were being taken to make sure that faced with the worst scenario, the department would be ready to respond to the needs. Because again, what we were saying at that time was food security is national security. We cannot allow any Filipino to go hungry. Galing talaga. And Kapeni, sa iyong katabi naman po. Yes, of course. Sorry po. Uulitin ko na lang po muli para makalatag ng maayos po ang ating pong mga panelists, guests. Pwede na isa. Yeah? Sir, ulitin ko ang Administrasyong Duterte ay hinarap ang iba't ibang krisis at mula po sa pagsabog ng Bulkang Taal at krisis sa Marawi hanggang sa pandemya ng COVID-19. Kung babalik-balikan natin, nakita natin kung gaano kalupit yung pandemyang nagdaan at lahat po tayo ay naapektuhan, hindi lang po sa Pilipinas, kundi buong mundo. At sa pagbabalik tanaw, ano po para sa inyo ang pangunahing katangian, estilo ng pamumuno ni Pangulong Duterte sa pamamahala ng krisis? Secretary Alcusi. Yes. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig. Kung pag-uusapan lang po natin yung nakaraan, Pangulong Duterte, well, he is a true leader. More than a manager, he is a leader. And he has shown it the way we carry our work. Alam niyo kung magkikwento lang, ang usapang ito, sa nasabihan ako, actually, hindi dahil sa crisis, pero pag-uusapan dapat yung mga trabaho na nangyari nakaraan noong panahon ni Pangulong Duterte. Natatandaan ko noon na pagsimula pa lang namin, when we were gathered, and I was asked to lead the DOE, together with all other secretaries,
we were preparing pa, nagpi-prepare pa kami noon, May, I think end of May. Sinabi niya, unang guidelines sa amin, pag-meeting kami lahat, sinabihan niya agad kami, yung magagara, his term was that, yung magagara ninyong sasakyan, iparada na muna ninyo yan, itabi ninyo yan. Ang gusto kong gamitin ninyo lahat, pick up, para sa ganon, pagka may mga tao sa karsada na stranded dahil sa baha. He used that, that was his term in 2016. May mga tao dahil sa baha, maisasakay ninyo, makakatulong kayo. Ganon ang guidelines sa atin. Tapos ang kunya sa atin, sa amin noon is that basta sundin ninyo ang batas at walang corruption. Magkakasundo tayo. Ganun lang ang binili niya sa amin. Ngayon, sa pamumuno niya, what kind of a leader he was during that period, he's a very proactive, hands-on. Alam niyo, darating pa lang yung bagyo, sinasalubong na yun ng mga sekretaryo. Tatandaan ba ninyo yun? Bagyo pa lang, naparating pa lang, may mga announcement pa lang, forecast pa lang, i-assign na niya kami. O ikaw, Tugade, sa Cagayan, ikaw dito, Bello, ikaw, Kusi, dyan. Ganon ang naging po namin. Darating pa lang ang bagyo, sinasalubong na namin. Napakaraming krisis na dumaan during the time of President Duterte. Nandyan yung COVID, pinakamalupit. No? Dahil talagang pinaiksi ang termino ng ating dating Pangulo sa pagtatrabaho dahil sa COVID. Maraming issue. Paano mo tutugunan ang mga sitwasyon noon dahil sa COVID? Aside sa pagputok ng bulkan, aside yung binomba yung Aramco sa Saudi Arabia that also caused fuel disruption supply. Yung mga ganon, no? And marami talagang problema. Pagpasok pa lang niya, inilatag na niya ang programa. Ano ba ang pagiging programa niya pag siya nahalal na Pangulo? Sinabi niya, droga, patitigilin niya ng 6 months. He failed. He did not finish it in 6 months. But he continued this fight against drugs, corruption, terrorism, criminality, no? Tapos pag-address sa ekonomiya, yung pinangako niya, tinupad niya lahat. No? Kaya lang masakit doon pagdating doon sa pagsugpo sa droga, lahat halos pumapalakpak ng tao the way he was fighting drugs. Talagang napakahirap ng panahon na yon sa droga ng Pilipinas. Sabi nga natin, talagang we're being run by drug lords, lahat na yon. No? Hinarap niya yon. Ngayon ang nakakaawa, we crucified him pa, pinagkanulo natin. Ngayon nandun siya sa dahi. Hinaharap niya yung problemang tinugunan niya. He made the Philippines safer. Kaya mahal siya ng mga OFW dahil yung sinasabi, yung mga biktima ng mga pamilya, nabawasan niya. Natatandaan pa ninyo na pagka dati, before the presidency of Duterte, mga snatchers, mandurukot, hold-uppers, hindi kayo makalakad sa streets. Sino ang biktima? Yung mahihirap, yung mga ordinaryong Pilipino. Ano nangyari during the term of the President Duterte then? Nakakapaglakad na, nakakapag-cellphone, may mga kwinta sa mga tao, wala nang snatchers, wala nang nabawasan ng mga durukot. And there's something that I remember na ginawa niya na hindi ko malimutan. Nung may problema tayo dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, yung mga parking, yung lahat halos ng streets, ginagawa natin parking, no? Dahil pagka dumas ka, sarado dahil naging basketball court. Parada dito, parking doon. Anong ginawa niya? Tinawag niya lahat, barangay captain. He wanted the streets to be cleared in 30 days. Sino panalo? Ang Pilipino. Yun ang ganon ang pagiging leader. Pasensya na kayo kung medyo sabi nga kung ikinikwento ko yung
pamumuno na nyo kung paano kami nagtrabaho. Ngayon, pupuntahan ko ang issue ng energy. I was appointed as an energy secretary. Okay? Marami kaming crisis na hinarap. Ano ba ang problema ng Pilipinas? Ang problema ng Pilipinas is masyado tayong umaasa sa import. Import ng crudo, import ng coal. Kaya lahat pag gumalaw, taas ng presyo ng kuryente. Ngayon nagkaroon ng giyera, ano ang hinaharap natin? Hinaharap natin pagtaas ng presyo. Pagtaas ng presyo, ekonomiya natin ang apektado. Sino ang apektado? Mga ordinaryong Pilipino. Mula sa mga riders, fishermen, mga drivers, yung mga transport, lahat yan, tatamaan tayo. Ang ekonomiya natin, lahat shipping, logistics, masakit pag-uusapan yan. And mabuti na lang, sinabi nga po ni Pangulong BBM na meron tayong 60 days supply. Sana po may inventaryo talaga kung nandyan yung 60 days supply dahil nung panahon ko po, ang inventaryo po is 30 days. So kung nag-increase na po yun, magandang balita yun, magandang pananaw yun. No? Pero siyempre po, aside from presyo na pagtaas, ang problema po natin dito is really yung pagdating ng supply, energy supply. So, what we need for our energy security is our reliability, our sustainability, and our affordability. Yan ang pinaharap natin problema ngayon. At sana nga, sabi natin, pagkataas ng presyo, hindi na bali mataas ang presyo basta may supply. No? So, ano ang ginawa namin during the time of President Duterte? Gumawa po tayo ng programa na ito po napaka-importante. Dahil kung 30 days lang ang supply natin, or 60 days supply, or 45 days supply, then what after? Kailangan po natin ang ating mga fuel para to power the hospitals, our mga centers, yung mga security, armed forces, and other things. Marami po, no? So, ang mangyayari po dito is that pag nawalan tayo niya, kawaawa tayo. So, ano pong ginawa natin during the time of President Duterte? Yung really i-develop yung indigenous supply. Ano ba ang ibig sabihin ng indigenous supply? Yung local po sa atin. Hydro, geothermal, wind, and ito pong solar. Ano po? Pero siyempre, hindi ganun kasimple yun. Maraming bagay na tayong pagkukanan dyan. And what was important that I can remember is that when we develop a program, yung Strategic Petroleum Reserve, we wanted the government to come up with a reserve, that it can be used and tapped during crisis like this for subsidy and to ensure economic continuity. Kaya lang po, hindi natapos yung Strategic Petroleum Reserve. Kasi po, ang energy po, para sa kaalaman ng lahat, nasa kamay lahat po yan ng private sector. Nasa negosyante na po yan. I would have wanted that part of it be really under the hands of the government. Why? Because it is an essential matter, that affects the life of everybody. That's why sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon po kami ng under executive, sa amin lang po yun, issued the circular, hindi pa po yung legislative. Nagawa po kami ng, as a policy to come up with a Strategic Petroleum Reserve. And I assigned that dati po sa PNOC. Kaya lang po, napending po.